4 Piatos relatives and a super officer in a dozen provinces in a single day. Trial day number 14, and a witness says Vice President Sara Duterte is among the officials liable for millions of pesos in disallowed expenses of the confidential fund. The testimony of another state auditor puts the Vice President directly accountable. And on to another accountability showdown. Malacanang returns fire at Baguio City Mayor Benjamin Magalong's comment about the flood control investigation being too slow. Press Officer Claire Castro turns the scrutiny on Magalong, questioning his own record in pursuing allegations and investigations. Good evening, you're watching Political Beat. I am Lourdes De Vera. A witness puts the Vice President directly in the line of accountability. State Auditor Sailin May Del Campo says Vice President Sara Duterte is among the officials liable for more millions of pesos in disallowed confidential funds expenses from her office. But what exactly put Duterte on the hook? Our mobile journalist Mary Mon Reyes joins us live from the Senate. Mary Mon, okay, may mga nadagdagang pangalan maliban sa mga may kamag-anak pa pala si Mary Grace Piatos, si Pia Piatos Lim, at si, kaapelido lang ilang mga senador ang ilan sa mga pumirma. Mary Mon, pakwento sa amin. Tama, Lord, at parang natanong pa nga kung nakukumpleto na yata yung mga sahog sa isang salad. Kasi puwera sa mga narinig natin last time, sa mga acknowledgement receipts na pinresent ng prosecution, sina Mary Grace Piatos, Andy Lim, Patiting, nagsilabas na din ngayon ibang mga pangalan tulad nila Ralph Josh Bacon, Ann Ompauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Dayan Maple Lapid, John A. Lapid, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso. Kasama na nga yung last time sila Nova Santos, sila Sala Kasim, Rinan Piatos, Jay Camote, Miggy Mango, Connor Adrian Contis, Hanilet Camille C. Christine, Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. And sila ulit yung mga nakalagay na mga pangalan dito sa acknowledgement receipts na pinadala ng OVP to support yung kanilang paggamit ng confidential funds. Pero ang sinabi rin kanina ni State Auditor Sailin May Del Campo, compliance audit at document-based ang ginagawa nila, so hindi lang nila masasabi talaga yung pagkakakilanlan nitong mga pangalan. Ano ibig sabihin nun, Mary Mon? Ibig sabihin na ang auditing na ginagawa nila ay tinitingnan lang nila base sa mga requirements na pinapadala ng ahensya sa kanila kung ito ay tumutupad o sumusunod doon sa Joint Circular, yung 2015-01 na nagsasabing ito yung mga pwedeng paggastusan ng confidential funds at ito yung requirements. Alam nito ng head of agency, may mga dokumentong nakasuporta dito na magpapatunay, especially na mayroong success doon sa information gathering or surveillance operations or confidential activities na ginawa nitong mga ahensya. Okay, kaduda-duda din daw yung mga nagpakita na halos magkakasabay na pinirmahan sa magkakaibang mga probinsya at iisa lamang ang opisyal. Pakikwento sa amin ng bahaging yun, Mary Mon Reyes. Tama, Lord. Isa yan sa mga discrepancies o itong nakikita na namang naka-flag ng COA sa kanilang ginagawang audit. Ang kabilang pa dyan is, for example, yung December 21 to 31, 2022, so may cash advance dyan ng OVP, pero parte naman yung listahan ng activities na pinadala ng OVP, ang nakalagay naman doon, may certain activities sila na dated December 13 to 18, 2022. So hindi ito pasok sa period of utilization nung dinisperse na pera. And yung ilan sa mga activities na to, Christmas parties, appreciation nights, yung tree planting, yung pagbibigay ng wheelchairs. And pagdating naman sa first to third quarter of 2023, still sa OVP pa rin ito, meron daw silang surveillance operations din na ginawa sa ilang events na present o pumunta ang Vice Presidente. And that may include yung rollout ng tupad sa tupad beneficiaries, meetings especially ng satellite
offices ng OVP. So ito yung ilan sa mga na-flag din kanina ng COA base rin sa kanilang auditing. Kaya hindi na rin notice of or issuance ng notice of suspension kundi disallowance na para sa 375 million pesos in confidential funds ng OVP for the first and third quarter of 2023 plus yung notice of disallowance para naman doon sa 73 million pesos out of the 125 million pesos noong December 2022. Okay, balik tayo. May binanggit kayong tree planting kanina. Pinakita nila yung tree planting ay, kumbaga, isang resulta ng intelligence activity. Tama ba yun, Marymon? Tama, Lord. Nung nanghingi kasi ng supporting documents pa itong COA base doon sa kanila audit na observation memo, ito yung mga aktibidad na pinadala ng OVP na susuporta sa kung saan nila ginamit yung confidential fund. Pero that includes yung tree planting, yung Christmas parties, yung appreciation nights, meetings with the PWD sector, meetings with the TNVS riders or the sector itself. And ang sinasabi rin dito ni Del Campo, batay doon sa Joint Circular 2015-01, hindi ito pwedeng paggamitan ng confidential fund. Pero may mga part naman na may purchase of information at pasok naman yan batay doon sa Joint Circular. Yun nga lang, ang kulang dito is yung proof na may success doon sa information gathering nila na nag-warrant ng pagpapurchase o pag-i-issue ng reward dito sa mga informant. Yung party na binanggit mo, no, mga Christmas party, mga ganyan, apparently yung ginawa pala ay pinang-reimburse yung pondo. Kumbaga, nauna ng ginastos para sa Christmas party at kinuha na lang yung pondo para i-cover yung expenses doon. Tama ba, Marymon? Yan, Lord, yung kinwestiyon ni Presiding Officer and Senator Judge Jesus Codero kung maaari raw bang magkaroon ng reimbursing doon sa naging gastusin ng OVP. At sinabi ni Del Campo na hindi. Lalo, yun nga, yung activities na to ay hindi rin pasok doon sa Joint Circular. Kasi kung titignan natin yung mga date, yung isang Debt and Partners Appreciation Night sa Mandaluyong, nangyari yun December 13, 2022. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council Event, Youth Campaign naman ito on Patriotism sa Baguio. December 17, 2022, Christmas activities sa Happy Land Tondo, Christmas activity at exploratory meeting sa Tondo rin, consultation kasama ang mga barangay chairman ng Maynila, Thanksgiving consultation meeting kasama ang TNVS and food delivery group sa QC, Thanksgiving and update meeting kasama naman ang PWD sector sa Quezon City at may distribution ng wheelchairs and tree planting. Pero yung supposedly yung pinanggastos, yung binambayad doon, hindi pasok siya doon sa period of utilization which is December 21 to 31, 2022. Mhm. Okay. Bakit, babalik tayo doon sa unang bahagi ng trial kanina, no? Bakit nagkaroon ng usapin na yung term na pang-iin dyan at kailangang ipaliwanag pa kay Attorney Kapunan kung ano ang ghosting na tinatawag? Lord, netong lumipas na linggo kasi, may proposed stipulations ang prosecution pertaining to over 4,000 documents that includes acknowledgement receipts na may kinalaman dito, disbursement, certifications, lahat-lahat na may kinalaman dito sa mga dokumentong ipepresent ng prosecution. Pero kasi hindi pumapayag, hindi nag-stipulate ang depensa. Ang concern kasi nila dito is baka raw hindi pareho yung mga dokumentong meron ang prosecution sa kung ano ang meron ang depensa. So dapat last week nag-schedule ng conference to compare these documents. Pero kanina sinabi naman ni Counsel to the Prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, na naghintay daw sila Thursday last week. And then ang nasabi lang daw sa kanila ng defense, August 14 daw pwede ang depensa para dito sa supposed conference. At hindi naman daw yun ang sinabi ng impeachment court. So naindyan daw sila, kumbaga naghintay sila, pero hindi raw sila sinipot ng depensa pagdating dito. Pero ang paglilinaw naman ni Presiding Officer Escudero, hindi raw siya inindyan, ginost lang daw kasi wala namang napag-usapang petsa kung kailan gagawin yung conference. Pero to resolve the matter, pinapapasa na lang ng impeachment court yung listahan ng pre-marked exhibits or documentary evidence ng defense para sila na lang mismo ang magko-compare as the impeachment court ng mga dokumentong meron ng prosecution sa kung anong meron ang depensa. Ba't kasi ayaw na lang natanggapin yung alok ni Prosecutor Lorna Kapunan na gamitin natin yung ebidensya na hawak na lang ninyo? Lord, ang sabi naman dito ni Attorney Christine Ferrer, mula naman ito sa depensa, wala naman doon sa kanilang problema kung sakaling gagamitin yung mga dokumentong meron ng defense. Pero ang concern kasi nila dito is yung competence nitong testigo na sa State Auditor Del Campo. Dahil hindi naman daw nila kilala, hindi daw nila alam kung ano yung pagkakaalam naman ni Del Campo tungkol dito sa auditing ng COA ICPAO. So yun yung pinangahawakan nila.
Pero yon, they have today or at most tomorrow para mabigay sa impeachment court yung kanilang pre-mark na mga documentary evidence. Basta ultimately, ang gustong palabasin pa rin ng Day 14 ay ang ultimate na accountable pa rin ay ang Vice Presidente. Tama ba, Marymon? Tama, Lord. As head, ang sinasabi kasi dito, head of the agency, pero sa kaso na ito, especially sa OVP, that would be Vice President Sara Duterte. Pero kabilang din sa accountable sa usapin na ito, yung sinasabing hindi, kumbaga, yung alleged misuse ng public funds or yung confidential funds ng OVP maging ng DepEd. Kasama rin dyan yung Special Disbursing Officer. Sa OVP, nandito pala kasi tayo sa OVP, so that's Gina Acosta. And even yung Chief Accountant ng OVP na nag-certify na kumpleto at proper daw yung kanilang mga isinumiting requirements sa COA. So lahat ng mga yan, especially head of agency, alam yung flow ng pera, kung paano ito ginamit, yung lahat ng dokumento sa paggamit, sa pag-disburse, may pirma ng Vice Presidente, so accountable daw siya. May isang usapin kanina na sabi ng COA ay kaduda-duda, ay isang head ng security ay hinahayaan na mag-disburse ng pera. Paano ba yun, Marymon? Lord, nag-testify kasi si Gina Acosta sa isang pagdinig ng House of Representatives at doon niya sinabi na inutusan daw siya ni Vice President Sara Duterte. Again, si Acosta, SDO ito ng OVP na ipadala o ibigay daw dito naman kay Colonel Raymond Lachica yung pera, further yung confidential funds. Pero yun yung isang violation din ng joint circular na sinasabi naman ng COA dahil Special Disbursing Officer lang daw ang pwedeng mag-encash o yung maglabas nitong pera, hindi tulad sa case ito ni Lachica. So doon napasok and even accountable din naman itong si Lachica sa usapin na ito. Okay. Sige. Meron daw isang proposal na ilipat yung schedule ng trial sa hapon. Tama, Lord. Ang nanggaling yan kay Majority Leader Senator Mig Zubiri na sinasabi, sa observation daw niya, netong mga lumipas na plenary session na kasabay na may impeachment trial sa umaga, nasa 2 oras, 3 oras, 4 na oras lang naman daw yung nakakain ng plenary session nila. Whereas yung impeachment trial sa umaga, nabibitin kasi may certain time lang sila ng pagsisimula at hangganan. So that's around 2:30 or 3 p.m. in the afternoon. So ang suggestion ni Senator Mig, baka pwedeng ibalik sa hapon ang impeachment trial para mas mabigyan pa ng oras ang proceeding. Pero ang sinasabi naman dito ng minority senators, una, wala si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawa, meron daw silang, ito na ngayon na pagdesisyon na nila last time sa caucus na gagawing umagang impeachment trial. So might as well pag-usapan na lang daw nila ulit in a caucus instead of baka magkaroon pa sila ng bickering during the impeachment trial proper kaninang umaga. Oo. Is Senator Loren Legarda naka-sick leave pa rin daw? Tama, Lord. Last week, August 3 to 5 lang ang nakalagay doon sa letter na pinadala ng Office of Senator Loren Legarda kay Senate Secretary Ray Bantug. Pero kanina kinonfirm din ni Sec Bantug na August 11 to August 12 or hanggang bukas, on medical leave pa rin ito si Senator Loren Legarda. So, since last week, nung Monday, Tuesday, Wednesday na impeachment trial, hindi natin nahagilap si Senator Loren, even sa plenary session. Ngayon, hindi rin natin siya nahagilap. Plus, ang hindi rin present kanina, sila Senator Alan Peter Cayetano and Senator Bongo. Okay. On that note, anong asahan natin pala bukas, Marymon? Lord, continuation ng cross-examination bukas ng defense dito kay State Auditor Del Campo. And ang nasabi naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, medyo delayed na raw ang trial kasi nga hindi nakapag-trial kahapon dahil sa hindi magandang panahon. And then nakapila pa ngayon 3 sana for this week. Sina Marivic Pareja, Records Custodian ng House of Representatives, Gina Acosta, Edward Fajarda na SDOs ng OVP pati ng DepEd. So titingnan nila bukas. Pero ang sabi ni Atty. Tonggol, baka raw abutin pa si Del Campo hanggang Monday next week. Kaya mauusog yung pagpapatawag pa dito sa ilang mga testigo. But then again, bukas malalaman din natin ang magiging plano ng prosekusyon. Alright. On that note, mag-ingat ka at maraming salamat sa iyo ang ating mobile journal sa Senado, Marymon Reyes. More stories when Political Beat returns.
President Ferdinand Marcos Jr. says that the government's flood control efforts have proven effective but admitted that more work needs to be done. Meanwhile, questions remain over the so-called big fish are in the multi-billion peso flood control mess. What happened to the investigation? And to discuss the government's response, the accountability, and what needs to be done next, we are joined by Caloocan's 2nd District Representative and former Senior Deputy Minority Speaker, Edgar Erice. Minority leaders. Minority Senior pala. Sorry. Former. Former. Take note sa former. May dahilan kung bakit ganun. Kayo kasi Kong eh. Kong Egay kasi kung ano ng mga talumpati binibigay. Okay. I'm just doing my job as the Deputy Minority Leader. Ang may tawag sa amin dyan, Kong, may tawag din sa Caloocan dyan, basag trip ang tawag nila. Pero, okay. Critical ka sa maraming aspekto ng administrasyon, pero unahin muna natin kasi kauulan lang. Okay, yung flood control scandal at this point, anyari na ba, Kong? Yung flood control, especially in Metro Manila, ang biggest allocations for flood control isa sa yung Metro Manila. Pero they are missing the point. Bukod dun sa mga anomalous flood control projects, ang pinakamalaking dahilan ng flooding sa Metro Manila is not the projects, but solid waste. Okay. Nakita naman natin yung sa Parañaque. And Grabe because, ang dahilan din yan, corruption. Kasi sa Metro Manila, yung garbage collection ng mga local governments, lahat yan, ang tawag nila dyan, collect all. Ano So, po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, babayaran lahat ng mga contractors, babayaran ng certain amount. For example, collect all garbage for 10,000 a month. Oh. So, pipirmahan lang yon na na-collect, babayaran na sila ng 10,000. Oh. Pero ang totoo nun, they are just collecting 40 to 50% of the solid waste. At lahat ng 50 to 60% nasa mga drainage, nasa mga creeks, na hindi naman nakokolekta. Kasi hindi naman napapasok ng mga collectors, yung mga kaloob-looban ng Metro Manila, sa mga urban centers, ganyan lahat ang nangyayari. Kaya yung pagka bumabagyo, makikita mo, yung solid waste nandun na sa dagat. Inaanod na lang. Kayo pala ay nagtrabaho sa MMC dati. Yeah. Ang precursor ng MMDA. I'm the chief of the research and monitoring section. Nako, di alam na dapat yan. Yes. Oh. So, halos walang pinagbago mula nung dekada 80. Well, ang pinagbago, yung population. So, the more populated Metro Manila is, the more solid waste. Kasi we're producing around 0.7 to 0.8 kilo per person per day. Per day, ah? Yeah. O kung yung ating DPWH ay pinagmamalaki na, at least hindi ganun katindi yung baha ngayon. Kasi may gumagana rin yung mga pumping stations at kung ano-ano pa, mga parang proud siya. Well, sa tingin ko, yung baha, dapat makita nila ano ba yung density. Dapat ipaliwanag nila ano ba yung density ng pagulan. Kasi depende yan. Kung mas malakas yung nung mga nakaraan, talagang yung rainfall density, mabigat talaga. Opo. Ngayon, hindi naman ganun kabigat. Opo. Kasi parang ngayon, El Nino ngayon eh. Okay. So, kayo ho ba ay nagulat nung huling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung, pinsan niya agad yung kinuwelyuhan, kumbaga. Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo, kakaiba to ah? Hindi naman totoo yan. Optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Ganun lang yun. Papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Meaning,
the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa. Executive Secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Lahat ng ito, 3 At years. sasabihin niya, After 3 years, mahiya naman kayo. it's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. dahil laglagan na yan. Laglagan na yan. Okay. Kayo'y surrounded pa rin ng mga taong malapit kay Zaldico or may kinalaman kay Zaldico. Anong pakiramdam po nun? At kamusta naman ang bagong speaker, ang humalili po na si Speaker Boji? Well, Speaker Boji, matagal ng politician yan. So, diplomatic. Actually, nung first term ko, kasabay ko na rin yan as representative of Isabela. So, governor yan. So, okay siya in terms of handling Congress. Pero, siyempre, ang daming power block talaga dyan. Andyan pa rin yung influence ni Speaker Romualdez. Andyan pa rin Talaga ramdam pa rin sila. ramdam pa rin at andyan si ang majority leader, yung anak ng Pangulo. Pero, kung may sway, halimbawa, yung block ng Pangulo at yung sa anak, bakit yung sa supposed priority bills ay dalawa lang daw yung napirmahan? It's out of 51 to 52 ng priority bills, supposedly. Well, kasi marami naman mga sinasabi na priority legislation na hindi naman talaga sincere. For example, the anti-political dynasty bill, di ba? Pinasa nila, yung fake, Wala sa puso. actually, Wala sa puso. tapos yung kadena bill ni Senator Bam, di naman naipasa. Yung creation ng Independent People's Commission to investigate infrastructure and flood control, hindi rin ipinasa. So yung mga legislative priority ng Pangulo, hindi naman talaga naipapasa. Sino-sino nga ho ba talaga para sa inyo, Kong Egay, yung mga malalaking isda sa flood control scandal? Kasi sinasabi na may iba na, may mga nakasuhan na, pero, Diyos ko, yung iba nagsa-state witness na, Kong Egay. Sino po sa inyo, para sa inyo, ang mga ito dapat yung nananagot? Kasi ang nangyari niya, simple lang. In the 19th Congress, very powerful si Speaker Romualdez. So, with the cooperation of the Senate, pinapalitan nila yung President's budget. Yung President's budget is actually a product of all a year-long preparation of several departments of government. Ngayon, pinapalitan nila yun. Tapos nilalagay nila doon, karamihan, mga proyekto na malalaki yung kickback. Yung rock netting, yung mga studs sa kalsada. Tapos yan nga, yung nauso na yung flood control. I would be fair na this started during the time of President Duterte. Pero small scale. Hindi na papakialaman yung mga proyekto na talagang priority. Like for example, yung Metro Subway, na dati napopondohan yun. Yung Clark to Calamba, PNR, Elevated Railway, napopondahan yun. Pero during the 19th Congress, sa dami ng mga ginawang insertion, pati yun pinalitan. So, billion. First time in the history. For example, in Leyte, the district of Speaker Martin, in 3 years, 42 billion. Wow. In the district of Majority Leader Sandro Marcos, 30 billion. Ganon, kalaki. Sa district ko, ngayon 2026, 400 million.
Hindi pa ni-release. Hindi pa na-release. Hindi pa ni-release because I'm a Pasaway ka critic. raw kasi. I'm the critic. So, ganun ang ibig sabihin, hindi equitable yung distribution. Ibig sabihin, ang kanilang ang distribution nila, kung sino yung mga sumusunod, yung yes man, pangalawa, yung papayag na magkakaroon ng mga anomalous projects doon sa lugar nila. Okay. Kung Egay, tatanungin kita mamaya about your thoughts on the ongoing impeachment na ikaw ay fiercely against noon pa lang at tatanungin kita tungkol sa national budget sa 2027 National Expenditure Program. Magbe-break lang po tayo mga kapatid. We're pausing for a quick break. Congressman Erice will still be here with us in the studio here on Political Beat. Please stay tuned. Malacanang's hit back at Baguio City Mayor Benjamin Magalong over his criticism of the government's pace, or rather slow pace, in the flood control corruption investigation. And for the details, we have our mobile journalist in Malacanang, Julie Baiza. Julie, okay, ang sipag mo talaga, nasa Malacanang ka pa rin. Ay, Mandaluyong pala. Sorry. Okay. Ano ang sagot ng palasyo sa puna ni Mayor Benji Magalong? Yes, Lord, muli nga sinagot ng palasyo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong doon sa sinabi niya na tila mabagal yung investigasyon ng flood control projects. Ang sabi ng palasyo ni Palace Press Officer Claire Castro, marami nang naimbestigahan at saka mga nailabas na warrant of arrest mula nga nung iutos ni Pangulong Bongbong Marcos yung investigasyon sa flood control mess. Wala pa nga raw 1 taon pero lumabas na yung warrant of arrest. Kaya kung nababagalan naman daw si Mayor Magalong, parang binaktuyo siya ng palasyo kasi siya nga daw 2019 pa, inamin niya na 2019 pa niya sinimulan na paimbestigahan yung rock netting project dyan sa Baguio City, pero 2025 na-call out na daw siya lahat at ngayon 2026 na wala pa rin naman daw na ipalalabas na ipalalabas ng mga pangalan ng involved itong si Mayor Benji Magalong at 6 na taon na rin daw yung lumipas, Sino daw ba yung maituturing na mas mabagal, ang sabi ni Castro. At kung meron din daw mga mamimintas at magsasabi nga ng mga ganito tungkol sa palasyo, dapat daw may kakayanan din silang kumilos para makatulong sa gobyerno. Hindi raw sana puro pamimintas lang at pamidya. Wow. Okay. Yung mga may certain members daw of the House Prosecution na iuugnay dito sa mga budget insertions, pero itatanong ko na lang kay Congressman gayon mamaya pag hindi na nagro-roll yung camera. May Actually, pinakita merong sinabi si Yusek Claire dyan, Oo. Yeah. Well, una, syempre, hindi pa rin naman daw pakikialaman yung impeachment trial kahit na, yun nga, kung may mga idinadawit na pangalan. Pero ang sinasabi niya, nagbanggit na naman daw itong si Mayor Magalong, pero wala pa rin naman daw siyang pinapangalanan. At the same time, yun nga, yung sinasabi daw niya na 90% daw ay ng mga nasa House of Representatives ay corrupt. Pero ang dapat daw, maglabas ng names, maglabas ng listahan itong si Mayor Benji. Ang sagot pa nga rin ng palasyo, mas maganda nga rin daw ang itanong sa kanya yung ibang mga usapin na ipinupukol na binanggit ni Yusek Claire, gaya daw ng mga 30-30-30 at yung 777. Yung mga issue daw na yun, yung mga dapat maimbestigahan. So, again, ang sinabi niya, maglabas na lang ng proof, maglabas ng pangalan, tukuyin kung sino yung mga sinasabi niya para mas mibigat daw yung mga aligasyon ng mayor. Nagpakita si Yusek Claire Castro ng mga dokumento na nagpapatunay na ang People's Will sa Davao City ay proyekto daw ng Marcos administration. Una sa lahat, ano ba yung People's Will na yan? At meron bang debate tungkol sa kung sino ang nagpasimula niyan? At kung kaninong pera ba talaga yan?
Housing project kasi yan sa Davao City. Ngayon, ang pinupunto ni Yusek Claire, kung kanina nga pinakita niya yung certificate of registration, yung application for building permit, 2023, doon sa document, nung na-approve yung building development permit rather nung project. 2024, nung nilabas yung certificate of registration, na hawak ni Yusek Claire at same year din nung nagkaroon ng building permit. Kaya ipinapakita daw na yung project na to, yung People's Ville or Housing Project, ay under the Marcos administration. Sa isang interview kasi, Lourdes, sinabi ni VP Sara na isa sa mga project nung siya ay alkalde pa ng Davao City. So yun yung sinasabi ni Yusek Claire na hindi daw dapat angkinin ng iba yung proyekto under this admin. Ang sabi pa nga niya, maging mapanuri daw yung mga tao dahil yung programang yon ginawa para sa mga mamamayan at hindi para daw magpabida yung sino man at dyan sa Davao City. Nag-credit grabbing, kumbaga. Parang ganun yung pinupunto ni Yusek Claire kanina, no? Ang nakita lang kasi natin yung part nung video na sinasabi nga yun ni VP Sara. But I asked Yusek Claire then after the briefing, sinabi nga niya na yun, may nabanggit nga daw ang bise. Okay. Julie, ito napakalalim na tanong nito, no? At baka kailangan mo ng philosophical Parang alam ko na yan. background dito. Ano raw ang napag-usapan ng recent meeting ng First Lady at ni Chris Aquino? Wala daw, hindi daw nakarating kay Yusek Claire kung ano yung napag-usapan. Hindi siya nagbigay ng any information although itinanong natin. Pero yun daw meeting na yan, Lourdes, nagpapahiwatig daw ng magandang relasyon ng dalawang pamilya. So yun na muna daw sa ngayon. Pero kung may ready daw or pwedeng mailabas sa atin na information si Yusek Claire, sasabihin daw niya. Baka daw kasi sa ngayon, dahil kaya walang nakakarating sa kanya, dahil hindi pa siya allowed to speak about it. Ganon ka high profile, ganon Ganon talaga ka-classified, state secret ang diskusyon na yan. Abangan natin yan. Pero may forward ako sa yung video, matagal na, 90s pa. Julie Baiza, sa isang programa na now defunct, na nagsama for the first time ang Pangulo ngayon at ang dating anak ng dating Pangulo. Tunay na roots talaga ng pagkakaisa. Sa Bisaya, unity, kumbaga. Alright, maraming salamat sa iyo. Julie Baiza, magandang gabi. And we're still joined by our guest, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Sir, okay, bago yung budget. Ikaw ba noon ikay isa sa mga maingay na tumututol talaga sa impeachment ng Vice President. Pero, hindi ka naman alay. No, I'm not against the impeachment of the Vice President. I'm against the process. The process, okay. Yung proseso na ginawa nila. Bakit? Kasi nakita ko yung mga congressman, continuation lang ito nung 19 Congress, na incentivize ng bilyong piso ng mga infrastructure flood control projects. Kaya nga, sabi mo, inaakusahan ni Mayor Benji. Ang gagawin ko, Monday, I will deliver a privileged speech na sabihin ko doon, kung ano yung nakita ko na mga allocables ng mga prosecutors. Wow. Mula nung 19 Congress hanggang 2026, kung magkano yung allocations nila, at ikukumpara natin doon sa ibang mga congressman. Doon natin makikita kung na-incentivize nga ba talaga itong mga prosecutors na ito. So, hindi naman lahat. Kasi yung iba namang prosecutors dyan, like Representative De Lima, Representative Jokno, wala naman sila noong 19 Congress. Saka mga party list sila, hindi mo maka-quantify kung ano yung kung meron silang allocations dahil national yung kanilang scope. Unlike dun sa mga districts, makikita natin. For example, magkano yung isang prosecutor na from district ganito, makikita mo compared to other district. Kung na-incentivize ba tayo. Pangalawa, kaya naman ako hindi nag-abstain during the voting. I'm not against. Actually, I abstain. Bakit? Hindi nila pinayagan, first time in the history of Congress, na isang miyembro ng Kongreso hindi pwede magtanong sa mga witnesses.
Dati ako member, tinanggal nila ako. Tapos nung natanggal na ako, ay hindi na ako pwede magtanong. So Uy, may isang pwedeng inahayaan nila magtanong kahit Sino? hindi member. Sino? Yung anak nung nakadetain ngayon, Si Marcoleta. Si Marcoleta, hindi siya pwede magtanong. Hindi You siya can tatanong. only Manifest. manifest, but you cannot ask questions. So, marami akong questions na gustong malaman, pero hindi nila ako pinayagan. Kung magmamanifest ka, wala yun. You cannot seek out the truth by just expressing your opinion. So, marami akong tanong kay Madriaga, marami akong tanong sa COA, marami akong tanong doon sa mga witnesses. Hindi nila ako pinayagan. So, at hindi na itanong yung mga tanong Hindi ko. natanong. Okay, pero ngayon gumulong na kung ino-observe mo ba siya. Yes, Anong of pananaw course. mo rito? Well, dun sa yung unang article, yung sa I don't think na Grave threats. it's an impeachable offense. Yung grave Oo, threats. sinabi mo. Hindi, I don't think that's yung saka nakita ko out of anger ni BP Sara. So yung siguro sabi ko nga kung katangahan yung kanyang threat, katangahan din yung maniniwala doon sa threat na gano'n. Di ba? Para yun ang aking opinion doon. Second, doon sa ito pa lang naman yung pangalawa, so I cannot prejudge on the Article other 1 articles. sa Confidential Intelligence Funds. Sa intelligence fund, buong Pilipinas, presidente, vice president, governors, mga secretaries, may mga confidential funds, yung mga agencies. Ganyan din naman ang sistema lahat Alias lang yan Pagpunta sa Mindanao nga, pag dumating ang balitang-balita, pag dumating na yung confidential intelligence fund, pinaghahatian na lang yan ng mga politiko. So this is a systemic problem na talaga kung bakit ilalagay. Pangalawa, wala namang confidential fund yung Office of the Vice President. Walang line item yan sa 2022 budget. Ang ginawa, nag-request si BP Sara, binigyan ni Presidente ng confidential fund na hindi naman dapat po pwede dahil wala namang confidential funds item dun sa BP budget. But when the friendship turns sour, Yun na yun. So, alam mo, lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulyan ng Department of Justice, meron siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional. kay Saldico talaga. Kay Saldico, may request siya 1 billion 150 million additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund. So, hindi lang pala ang, kumbaga, in-appoint ng presidente, in your words, para protektahan ng presidente. Si Ombudsman Rimulya din ay may confidential stake dito. funds. So it's ako naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng mga confidential funds, baka meron ding Mary Grace Piatos, meron ding mga McDonald's, baka meron ding Jollibee. Kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds, ang concept doon, pwede kang maglagay ng aliases. Kasi on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset mo. Pero, okay, Kong Egay, for the record, ikaw ay hindi DDS. Sabi ko nga, nung kinausap ako ni Secretary Vince Dizon, sabi ng Malacanang, ang pakiramdam nila, Sara ko. Sabi ko, paano ako magiging Sara? Di ba kayo mga Sara? Nag-away-away lang kayo. During the time of President Duterte, I was the first one who spoke against the war on drugs. And advocacy ko is anti-political dynasty. I'm against the political dynasty of the Marcoses. I'm against the political dynasty of the Dutertes. Sabi niya, nakakalakas yung mga sinasabi ko raw na criticism sa Marcos administration. Nakakalakas daw kay Sara. Sabi ko, mali yun. Hindi ako nakakalakas. Kayo nakakalakas dahil mali yung mga ginagawa nyo. O kung pakikinggan nyo yung mga criticisms ko,
yung ibang mga private corporation, nagbabayad pa ng critic para malaman nila yung mali. You can take advantage of what I'm saying. Sabi ko, kung pakikinggan nyo ko, sabi niya, hindi, ba't di mo na lang kami tulungan? Sabi ni Secretary Vince Dizon, sabi ko, anong gusto niyong tulong? Yung nakikita ko mali, sasabihin ko, tama. O bakit hindi na lang, kung may nakikita, may sinabi ako, di pag-aralan nyo, baka naman maitama nyo kung ano yung mga mali. Bilang miyembro ng opposition din, Yes. bahagi yun ng iyong... That's a part of the Correct. minority. I've been a minority for so long. I fought in EDSA 1, kasama na ako. 20 years old ako, lumalaban na ako sa martial law. O nung panahon, lumaban ako sa EDSA 2, lumaban ako sa Estrada. Nung nag-vote out yung Liberal Party kay Presidente GMA, so kasama din ako. So, yun yung yun yung aking prinsipyo eh. So, hindi ko po pwedeng dahil lang diyan sa pondo, dahil lang isasakripisyo ko yung aking mga Ang prinsipyo. tagal yun ng LP, ano, Kong? Yes. Tama ba? Yes. 80, ilang years ba? 18 years? Mga ganun? 1988 when I first ran as 98. councilor under the Liberal Party. Nag-aksyon demokratiko pa kayo, pero... Last election. Last election. Why? Because nung sabi sa amin ni Vice President Lenny, she will not be running for president. So sabi ko, I'm running for mayor. Pag September 15, wala pang desisyon, I will go to Mayor Isko. Kasi kaibigan ko Yes. rin naman si Mayor Isko. So sabi, hindi tatakbo. Ang objective lang ni Vice President Lenny is to unite the opposition against the Marcoses. So, punta na ako kay Mayor Isko. Pero September 27, nagbago yung isip niya, hindi naman ako maka-trust kay Pero Mayor ito Isko. bang aksyon demokratiko na to, is nagtinitrace pa rin ninyo yung inyong philosophy kay Raul Roco? Well, ang LP at ang Aksyon Demokratiko, dati isa lang headquarters niyan sa Balay. Yes, kasi talaga sister party yan. Okay. Sa Balay, sa Cubao. Pero yung ibang mga kasamahan ninyo sa LP are aligning themselves with the majority. Kayo lang yata yung They are with the minority also. with the minority. Oh, pero pero- politically, Pero ang problema nga, ako talagang nakakonsentrate ako on the administration. Why? Kasi siya ang presidente sa mga policies eh. Ang dami, ang akin naman eh, policies, hindi naman personal eh. Ang karamihan ng mga kasama ko sa LP, kasama sa majority kasi hati kami. 3 members are with the majority, 4 members are with the minority. Yung mga kasama ko sa minority, ilan sa kanila concentrated on against the Dutertes. Pero ang sabi ko nga, mas importante makapagbigay ng check and balance sa administration because declining talaga yung ating economy. Sino ba dapat mong i-check dito? Yung si VP Sara na wala namang pakialam, dapat nga irrelevant na. Irrelevant na siya kung hindi lang talaga pinagtutuunan ng pansin na administration. kung kay upper middle income na upper middle Hindi naman totoo yun. Alam mo, yung middle income, ang ibig sabihin lang noon, 99 na mahirap, may pumasok na 1 bilyonaryo, nadamay lang. Dinivide Pero mahirap lang nila. dinivide lang Dinivide lang per head, tapos yun na yun. Hindi Oo. naman yun ang Okay, Kong. At ang pinakamasama, third quarter 2025, 3.9% yung GDP natin. Oo, not getting any. Tapos, fourth quarter, 3%. First quarter 2026, 2.8. Ngayon, 2.3%. Wow. Yet, Ang inflation natin, more than 6%. Kong, ang budget, ang pinopropose sa budget for next year na 7.2 trillion is 6% higher than the national budget for this year. Alam mo, yung kinikita natin, 49% pinambabayad natin sa utang. 49, 49, yung income natin, 49%. Ang debt to GDP ratio natin, 65.3. Ibig sabihin, yung yung pag-angat natin, 3-4%, ang utang natin, paglago, 10% a year. Kaya tayo mong utang para Mabayaran. bumilis yung Supposedly. yung economy.
yung gross, ang nangyari, mas mabilis yung utang. So, mababaon yung kinabukasan ng mga Pilipino. Meron din naman daw nakalaan para dyan, ano, napaka-generic nung yung tema ng NEP ngayon, ano, people-centric para daw inclusive at maging resilient, na people-centric, people-centered. As if naman sa robot magagastosin yung mga pondo. Pero kung mas bababa ng ilang bilyon yung pondo ngayon para sa edukasyon. Pero, of course, pagdating sa BICAM, karaming milagro ang mangyayari dito. Maraming changes. Pero ayoko nang husgahan yung 2027. Hindi ko pa naman napapag-aralan. Actually, wala pa akong kopya. Pero yung mga nakaraang budget, ayuda. Yan yung pinaka-number one na yung mga government spending natin, wala sa infrastructure. Hanggang ngayon, wala pa napapagawa ni isang building, ng school building. Ang pinaka-effective nilang programa sa paglalabas ng pera, puro ayuda. Kaya yung mga tao natututo na puro ayuda na lang. Nakanganga, nag-aantay ng ayuda. Maraming Pinoy na tingin nila yun ang trabaho ng gobyerno. Yan. Magbigay. Kaya nga, ang nangyayari, yung work ethics ng mga Pilipino ay talaga nababago. Kung merong at least 150 billion daw na nakalaan para sa flood control. This time pa rin. 107 billion pala. I'm sure this time siguro may karapatan ang Pilipino na tingnan ng maigi yan. At sa tingin mo, this time ba magagamit na sa maayos? Actually, kung gagamitin para sa talagang flood control, maliit yun. Oo nga. Maliit yun. Sa laki ng problema natin sa floodings, maliit yun. Tsaka bakit tayo gagastos pa ulit sa dapat nagbigay na tayo dati? At hindi pa rin natin napapanugot yung mga dating dapat managot. Kasi hindi naman talaga flood control projects yung ginawa noon. Ang ginawa noon, ghost project. Ghost projects. Diba? Pangalawa, yung mga substandard projects. Sino ba yung nag-identify ng mga flood control? Mga representatives. Hindi ibig sabihin, hindi nakabatay sa isang plano, master plan para sa pag-aayos ng floodings. So, yun, kanya-kanyang diskarte ng mga representatives. So kung yung inyong kontrasona supposedly has 3 parts. Yes. Yung una, nirefute ninyo yung mga pinagmamalaki. Yung pangalawang part is about what? It's about the flood control. Flood control. Ipapaliwanag ko Exclusively. kung ano nangyari. Kasi ayaw talagang yung mga investigasyon, puro bitin eh. Puro mga, for example, sabi ni Senator Lacson, nakatanggap si mga Bersamin ng 8 billion, pero hindi na inimbestigahan. Sabi ng Supreme Court, yung pinalabas na mga unprogrammed appropriations, pirmado lahat ni Secretary Pangandaman yung nadala sa mga flood control projects. Hindi rin inimbestigahan, in-appoint pa. So, bakit ganon? At ang sa mangyayari ho ba yun sa Monday? Kamo? Yes, Monday. Sa Monday. At papangalanan ninyo yung posible sa mga... I will just name the districts with the biggest allocations. Tapos bahala na sila, prosecutor ba yan o hindi? Alam mo, dapat mapunta yan kila Attorney Ligutan at Attorney Lorna Kapunan, the ones who do the heavy lifting. Maraming salamat sa oras mo. Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Alright, thank you, Kong. Bitin Salamat. pala yun, Bitin. Marami pa pwedeng pag-usapan. Marami. Alright. So putting your money where your mouth is doesn't really sound sanitary. But we know what a government truly values by where it places the budget. On paper, we have always been Switzerland. On paper, therefore, the Philippines of 2027 should emerge educated, healthy, well-fed, flood-resistant, and traveling smoothly over excellent roads. U.S. President Woodrow Wilson famously called it the very soul of the nation made manifest. Martin Luther King, meanwhile, called the national budget a moral document. But
The thieves in Barong and Suits, meanwhile, are thinking of what Gulfstream jet and yacht model to buy next. The proposed national budget for 2027, 7.2 trillion, about 6% bigger than this year's budget, despite the rather discouraging economic numbers of the last few quarters. And the DBM says the budget will put people first: education, health, jobs, food security, infrastructure, social protection, disaster resilience. But the difficulty begins when the budget leaves a spreadsheet and encounters the Philippines. A piece of music on a sheet is nothing but blotches of ink without a musical interpreter. But Pinoys are lousy interpreters of the written budget. Thus, the peso begins an exciting bureaucratic adventure, passing through agencies, the magical BICAM, contractors, subcontractors, and consultants, until exhausted and considerably thinner, the budget reaches the citizen. And then you ask, what happened to the national budget? Does it become a classroom, a hospital bed, a teacher's salary, a bridge, drainage system that actually drains, a farm road that really reaches a farm? The 2027 proposal still contains more than 107 billion for flood control projects, and after the corruption scandals, the public has earned the right to become suspicious of every heroic-looking infrastructure statistic. But there's another reason to watch this budget carefully. 2027 is a prelude to an election year, and politicians have a mysterious tendency to discover the poor with the enthusiasm of a Mother Teresa. Assistance programs become more visible. Projects become more local. Politicians suddenly develop an intense personal interest in basketball courts, multipurpose halls, and things bearing their names in letters large enough to be read from space. If our voters are truly swayed by such things, then we surely get the government we deserve. If what we see in those names, the labels, and the projects is proof of their boundless generosity instead of taxpayers' money, then we truly get the government we deserve. And that is the word of the Lord for tonight, the Political Beat, this Tuesday, the 11th of August. I'm Lourdes de Vera. Please enjoy the rest of the evening.